Hello everyone, especially sa aking po mga estudyante, and welcome back to our channel. This is your Sir Hans, and today we will explore a very important topic. Ito ay ang Who is Jesus and what is His role in the church and the liturgy? So let's make this simple and clear, so stay with me. So let's begin with the word Christology. Ano bang ibig sabihin nito? Ito ang magiging pundasyon ng ating pong pag-uusapan. So Christology means the study of who Jesus is, his life, his mission, and why he is our Savior. Sa madaling sabi, Christology helps us know Jesus more deeply, not just by name, but by heart. Jesus is not just a historical figure. Sa ating pananampalataya, he is the head of the church, and we are the body. That means the church is more than just a building. It is a living community. Tayo yun. Tayo ang simbahan ni Kristo. We are guided by Jesus through prayer, the Word of God, and the sacraments. Sabi nga sa Colossians chapter 1 verse 8, He is the head of the body, the church. He is the beginning, the firstborn from the dead, so that He might come to have first place in everything. So ang kanya pong role bilang head of the church ay pamunuan, pangunahan tayo at dalhin tayo sa kanya pong misyon na walang iba ipakilala ang mabuting balita sa lahat ng tao. So, sa madaling sabi, Christ is the head of the church. So bilang ulo ng simbahan o bilang ulo ng isang katawan, ang kanya pong role is as the head of the church is central to Catholic theology. Ini-emphasize po nito ang kanya pong gampanin bilang the source of authority, guidance, and life for the church. This headship is not merely symbolic, but is understood as a vital and organic connection, similar to how the head directs the body. So, ganun ka-intact, ganun kahalaga ang ugnayan ng ulo o ni Kristo bilang ulo ng simbahan. Dapat tayo po ay nakakonekta sa Kanya upang tayo po'y kumilos ayon sa Kanyang kalooban. So tayo bilang isang simbahan, bilang isang katawan, it is just we are not just an institution but also described as the body of Christ. So bilang body of Christ, in-emphasize nito ang atin pong interconnectedness and interdependence of all members within the church. Each member has a role to play, lahat tayo may gampanin at may mga kanya-kanya mga function at may kanya-kanya tayong paglago bilang katawan ni Kristo. And all members are united to Christ, the head. So si Kristo ang atin pong founder, ang atin pong sinusunod. So bilang isang simbahan, tayo po ay nagkakaisa sa isa pong pagtitipon. Yan po ang tinatawag po nating liturgy. So ang liturgy, it is the public worship of the church, especially the Holy Mass, the sacraments, prayers, and songs we offer to God. So when we participate in the liturgy, nararanasan natin ang presensya ng Diyos o ang presensya ni Jesus sa ating pong mga buhay, especially sa kapag naandyan ang Eucharistia. So this is how we grow spiritually and connect more with Him. So ang liturgy ay it is how we as the people of God pray together, listen to God's word, offer sacrifices, sing, respond, and receive the sacraments, especially the Eucharist. So ito yung holy dialogue between us and God. So God speaks and we respond with our faith, hearts, voices, and actions. So ano bang mga nakalagay sa o ano po ba yung mga parte ng liturhiya po natin o yung ating pong banal na misa? Ito ay binubuo ng mga panalangin. So punong-puno po ng panalangin ang ating pong banal na misa. Meron pong scripture readings where God speaks to us through
the written scriptures or the Bible. May kasama din pong kantaan where we praise and glorify God with songs. At ito po yung pakikinig din po natin ng kanya pong salita sa pamamagitan ng katauhan ng ating pong mga kaparian. It is the priest who explains God's messages to us because we do believe that the Holy Spirit speaks to the heart of the priest so that the message can be conveyed on the people can be conveyed doon sa mga tagapakinig o doon sa bayan ng Diyos na tinatawag po nating simbahan. It is the place or it is the our way of offering. We offer bread, wine, and even ourselves to God. At sa Holy Communion, this is where we receive Jesus, the bread of life. At sa huling-huli, ito po yung tinatawag na sending forth o yung dismissal. We are where we are being sent out to live our faith in the world. So isa sa buhay po natin ang ating pong natutunan, tinanggap sa loob ng sa loob ng liturhiya. So it is not just about being present inside the liturgy, it's about being attentive, responsive, and obedient to God's voice. Si Jesus nga ay may iniwan ding example sa atin. If we are going to read the Bible, siya din po ay nag-participate sa liturgy ng kanya pong reliyon sa Judaism. So he went to synagogues according to Luke chapter 4 verse 16. Itong mga sinagogang ito po yung mga chapel sa panahon po natin ngayon. At ang pinaka-parokya po nila o yung central church po nila ay yung templo sa Jerusalem. So dito, sa loob ng synagogues ay they read scriptures, nananalangin sila, and of course sila din po ay umaawit na mga psalms. Regular po 'yon. So, but more than that, he offered himself completely to God, even to the point of dying on the cross. Nung kanya pong pagpa-participate sa liturgy ay sa liturgy ng kanya pong panahon ay kabilang po doon yung kanya pong pagpa-participate o yung kanya pong pagsunod sa kalooban ng Ama hanggang sa kamatayan sa krus. So, yun po yung kabuuan na ng misa po natin ngayon. So, hindi lang po ito limited sa pagbabasa, sa pananalangin, sa pag-awit, kundi ito po ay cover po hanggang dun sa example ni Kristo ng kanya pong pag-o-offer ng kanyang sarili para sa Ama, para sa ikaliligtas din ng sanlibutan. So he showed us the perfect response to God's call: obedience, love, sacrifice, and trust. So ito po yung mga bagay na dahil sa kasalanan ay hindi nagawa ng tao. Pero dahil sa siya ay dumating, siya po ang naging example natin upang sundan natin ang kanya pong halimbawa sa pamamagitan ng mga bagay na ito. So when we go to Mass or participate in any liturgy, we are called to follow Jesus' example. So not just attending, but truly offering ourselves, our minds, hearts, and lives to God. So hindi lang ito attendance sa loob ng simbahan. So dapat daw ang atin pong natatanggap sa loob ng atin pong simbahan ay isinasabuhay po natin paglabas po natin. Hindi yung mabait po tayo sa loob ng simbahan, paglabas, balik na naman po tayo sa. So ano naman po yung tinatawag po nating grace o yung grasya ng. So what is grace? So it is the free and undeserved help from God. It is His love, mercy, and presence poured into our lives even if we don't deserve it. At itong love, mercy, and presence na ito ay nag-incarnate sa pamamagitan ng katauhan ng Panginoong Hesus. So, ibig sabihin, ang grace ay ibinigay sa atin sa pamamagitan ng katauhan ng Panginoong Kristo. Ibinigay sa atin ng regalong ito, ang kaligtasan, hindi dahil sa tayo po ay magaling, dahil sa tayo po ay deserving, kundi dahil sa grasya ng Diyos. Ito po ay magandang regalo ng Diyos sa atin pong lahat.
Hindi natin ito pinagtrabahuhan o pinaghirapan, pero ibinigay niya dahil mahal niya tayo. So we are saved not because we are perfect, but because God is good. We don't earn it by good works. Kahit anong gawin po nating mabuti, kung hindi naman po natin ito isinasabuhay, isinasapuso, eh, balewala po ang mga bagay na ito. Hindi po natin ito matatawag na grasya. Ang totoong grasya, kahit hindi tayo karapat-dapat, ay kusang loob itong ipinagkakaloob ng Diyos. It's a gift, freely given out of love. Hindi dahil sa tayo po ay mabait, kundi ang Diyos ay mabait higit sa lahat. So sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8 hanggang 9, "For by grace you have been saved through faith, and it is not from you. It is the gift of God, not from works, so no one may boast." Hindi ito sa pamagitan ng ating pong husay, galing, kabaitan, kabutihan, o kabanalan. Ito ay sa pamagitan ng kanyang grasya. You have been saved through faith. So this reminds us that we don't need to prove ourselves to be loved by God because we are already loved. Kahit anong gawin po natin, hindi na natin kayang hindi madadagdagan o hindi na natin mababawasan ang pagmamahal sa atin ng Diyos, no? Dahil ito ay grasya niya na kusa niyang ipinagkaloob sa atin sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak. So, ito, medyo controversial ito. So, ano ba yung mga works? Ito yon. Work means our good actions katulad ng pagtulong sa iba, obeying God's commandments, being honest, kind, and generous, serving in the church or community, at pagmamahal sa ating pong kapwa. So lahat ito, maaring magawa po natin sa ating pong buhay. Pero may ibang mga tao nagtatanong, if we are saved by grace, then do we still need to do good works? Kumbaga, ligtas na tayo eh. Kailangan pa ba nating gumawa ng mabuti? Ano sa tingin nyo? Sagutin nyo nga. 5, 4, 3, 2, 1. So sa tingin nyo, kailangan pa ba nating gumawa ng mabuti? Eh, kahit anong gawin naman natin, ligtas naman na tayo. Bakit kailangan pa tayong magpakandahirap? Ang sagot, yes, absolutely. No? Kailangan pa rin nating gumawa ng mabuti. But here's the key. We don't do good works to earn God's love. Kaya nga po nasabi natin kanina. We do good works because we have already received His love. Yun po yung napaka-importante sa lahat. Hindi tayo gumagawa ng mabuti o hindi tayo nagdedesisyon gumawa ng mabuti araw-araw dahil meron tayong gustong patunayan at gusto nating mapanalunan yung kaligtasan. Hindi po ganun yon. Sapagkat si Kristo po ang nanalo, no? Siya na po ang nagtrabaho ng lahat ng bagay na ito. Kaya, at ito'y kusa niya ibinibigay. Kaya nga grace ang tawag po doon, no? We don't deserve it, but still God gives ang Diyos ay ibinibigay ito para po sa atin. So we do good works because we have already received His. So grace and works go together. Hindi po ito pinag-aaway, no? So think of it like this. Grace is the seed planted by God. Our good works are the fruits that grow from it. So ang grasya ang itinanim ng Diyos sa ating pong buhay at ang bunga nito ay yung mga magagandang gawa. So we don't boast about our good deeds, no? Hindi natin ito pinagmamalaki at wala naman tayong may pagmamalaki ng mga mabubuting gawa natin sapagkat ang Diyos lang ang mabuti. Instead, we thank God for the grace that gives us strength to do them. Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng pagkakataon, nagbibigay sa atin ng lakas upang makagawa ng mabuti. Hindi dahil sa tayo ay sa atin ang galing mismo yung kabutihan na yon, no? So according to the Catechism of the Catholic Church, good works as fruits of grace, ito po yung sinasabi, the merit of man before God is due to God's gratuitous justice. God's grace first goes before. God's grace
God's grace first goes before us and our good actions. So, yung grasya muna ng Diyos ang nauuna at sumusunod na dito ang atin pong mga mabubuting gawa. So this aligns with good works are the fruits. We do good not on our own, but because God's grace enables us to do that. So these works are not a way to earn salvation, no? Si Kristo na nagtrabaho po noon. But it is a fruit of the grace we receive. Sabi nga ng James chapter 2 verse 17, faith without works is dead. O sa ibang translation, faith without action is dead. So, baliwala, ang patay ang pananampalatayang walang kalakip na. So, let's put it all together. So, Jesus as the Son of God came to the world. Ito po yung role niya with a divine mission. Iligtas tayo, to bring us back to the Father and establish the kingdom of God through love, truth, and mercy. At yun po yung in-establish niya na simbahan. Tayo po yun as the people of God. And through His death and resurrection, He gave us the greatest gift, salvation through grace. This means we are saved not because of our works, but because of God's love freely given to us. Libre. Wala pong bayad. But that doesn't mean we stop there. Hindi tayo humihinto sa paniniwala lang, hindi tayo humihinto sa 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 pagkakaroon lang ng impormasyon na merong Diyos na nagmamahal sa atin, na merong Diyos na nagligtas sa atin. Hindi doon humihinto ang lahat because Jesus calls us to join His mission to bring that same love and grace to others. Kaya nga po, tinawag niya po tayong lahat bilang people of God so that we can bring the message of love and grace to other people. May bahagi natin yung ginagawa ng Diyos sa buhay po natin sa ibang tao. So we are not just spectators every Sunday. Hindi lang tayo papasok ng simbahan, nakikinig, uupo, tatayo, luluhod, uupo na naman, tatayo na naman maya-maya. We are part of the church. At ang church na ito ay meron pong misyon, no? Ang kumilos ayon sa kalooban ni Kristo. We are His living body on earth and we are sent out to be channels of grace to the world. Pag sinabing body, we are His body, we are meant to do works. We are meant to do His works. So dapat ginagawa po natin ito bilang mga anak ng Diyos. So for your assessment, sa lahat ng ating po pinag-usapan, ito po yung tatlong bagay na gusto kong sagutin po ninyo at i-reflect ninyong maigi. So unang tanong, paano mo nararanasan si Jesus sa simbahan at sa liturhiya? Pangalawa, ano ang gusto mong matutunan o baguhin sa sarili mo? Ano ba? Yung pananalita mo ba? Yung pagtrato mo pa sa ibang tao? Yung pag-iisip mo pa ng hindi maganda? Ano ba? Ano ba yung gusto mong baguhin sa sarili mo? Yung mga bad habits mo ba? Gusto mo bang baguhin yung pagiging procrastinate mo, yung pagpo-procrastinate mo, o ano ba, yung pagiging late mo lagi sa klase. So, pangatlo, paano mo gusto makibahagi sa misyon ni Jesus bukod sa pagdalo ng misa? Ano yung gusto mong maging participation sa mission ni Jesus Christ? So, i-comment nyo lamang po sa baba ng video ito. Ilagay nyo po yung inyong pangalan, section, at saka nyo po sagutin in 3 to 5 sentences. Checkan ko po yan sa pagbabalik ko. Okay? So, nawa, the moment you have watched this video, meron na po kayong sagot sa comment section. At sa lahat ng iba pong mga viewers, pwede rin po kayo makisagot upang na sa ganon ay magkaroon din po tayo ng reflection at ito po, mas lalo pong bumaon yung ating po pinag-aralan sa ating pong sa ngayon pong araw na ito. Kaya maraming salamat po and see you sa susunod po nating mga reflection. God bless us all.